Magbibigay po ako ng testimonyo sa inyong umaga. Napakabuti po ng Panginoon at mahaba po ang aking testimony pero liliitan ko na lang po for the time's sake. So, napakabuti po ng Panginoon sa aking buhay, sa aming mag-asawa. May dalawa po kaming anak, isang babae at isang lalaki. Yung isa po, yung panganay kong babae, 20 years old na po siya, tapos yung anak kong lalaki, 17 years old. So, napakabuti po ng Panginoon. Kami po ay naglilingkod sa Panginoon, Word of Life, sa California po, Escondido, California. Ginagamit po kami ng Panginoon doon. 15 years na po kaming nagpapastor na mag-asawa. At umalis po ako ng Pilipinas 2002 nung kami ay kinasal. So, mag-22 na po kami, 22 na next year na marriage po. So, napakabuti po ng Panginoon. Ang Panginoon po ay kumikilos sa aming simbahan. Ginagamit po kami at lumalago po ang simbahan. Kahit po during COVID po, pinagpala kami ng Panginoon. Patuloy po ang gawain ng Panginoon. Hindi po kami tumitigil na maglingkod sa Panginoon. At kami po'y pinagpapala. Ang nanay ko, nung una ko siyang kinuha sa US at saka tatay ko, tumira po sila sa akin at ginagamit din po sila ng Panginoon. Nag-usher po sila sa aming simbahan. At nakita nyo naman kung paano pinagpala ang kanyang mga anak. At lahat po ay galing sa Panginoon po talaga. Kapag ang susi lang po ng paglilingkod sa Panginoon ay huwag po kayong manghinawa, maglingkod sa Panginoon, huwag po kayong tumigil, panghawakan nyo po ang mga pangako ng Diyos. Pag ginawa nyo po yan, maging tapat kayo sa Panginoon, ang Panginoon po ang magbubuhos ng mga pagpapala sa inyong buhay. Mukha ba akong pinagpala? Biyan po. Siyempre naman po, kung ibibigay ko po ang aking testimony, bago po kami po'y lumaki sa Tarlac. Ang gawain lang po namin doon ay bukid. Napakahirap po. Pero napakabuti po ng Panginoon dahil lahat po kaming magkakapatid naglingkod sa Panginoon, naging tapat kami sa Panginoon. Ibinibigay po namin lahat ng kaya namin na sumuporta sa simbahan. Kahit naalala ko pa, kahit wala po kaming pera noon, sabihin ko sa nanay ko, Nay, pahingi naman ng pera para may pang-offering naman ako. Bibigyan ako ni nanay ng 1 peso. 1 peso lang ang dala-dala ko papuntang simbahan. 8 years old ako noon. So, binibigay ko po yan ng walang reklamo. Kasi sabi po ng Panginoon, ibigay mo ang iyong ikapo. Iyon lang po ang pera ko sa bulsa, 1 peso. Pero hindi po ako kinalimutan ng Diyos. Pinagpala po kami, spiritually po, pinagpala po kami sa aming pangangailangan, sa kalusugan, sa aming pera, pinagpala po. Panginoon po ay laging nandoon at binibigay po ang aming pangangailangan sa aming simbahan. Pinagpala po ang mga kapatiran doon. Kami po ay nagtuturo ng mga lalaki at babae ng Panginoon na may apoy sa paglilingkod sa Panginoon. At napakabuti po ng Diyos. At wala po akong masasabi na, nakalimutan kami ng Panginoon. Kahit po minsan mahirap, naghihirap, minsan, pero nandoon po lagi ang Panginoon na tumutulong, gagabayan ka niya, bibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon, at papahiran ka ng Panginoon. Ang susi lang po sa paglilingkod ay buksan mo ang iyong puso sa Panginoon at maging tapat ka ay pagpapalain ka ng Panginoon. At bibigyan ka ng Panginoon na hindi mo higit ng yung katalinuhan. Ganon po ang nangyari sa akin. Naku, pinagpala talaga ako ng Panginoon. Hindi ko po akalain na ibibigay sa akin lahat ng Panginoon na higit pa doon sa aking inaakala. Pero napakabuti po ng Panginoon. So, sana po ay lagi po kayong maging tapat sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon para po ang pagpapala. Alam ko po, napakahirap po dito sa Pilipinas. Nakaka-nervyos po yung mga presyo ng bilihin dito. Sabi ko, uwi na ako, mabubutas ang bulsa ko dito. Pero wag po kayong mag-alala. Ang Panginoon po ay napakabuti. Amen? Amen. Salamat po.